may nangyari doon sa airport kasi hindi ako nakapigil sa... Pati ba naman yung sabi ko, putang inang liit-liit niya, pakialaman mo pa. So, makilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako, putang ina mo, sipain kita dito ngayon. Kasi gano'n niya, ang pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo, diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Kayo na mismo, parang pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. Ayun, astang mayor, gano'n ba? Tapos, marami ito. Bakit? Marami akong bigyan. Ilang malita. 3, 4, okay lang. Ito to. Ano bang, what's really the value of this thing? Alam ko, pag may nakita isang bala, sabi mo, kainin mo. Ano, kainin mo. Pag may bala, galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina. Pag hindi mo kainin kita buhay dito, just be assertive, tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung magbula ka. Tapos sabihin mo bakit? Na ngayon, pag may number. Ngayon, sa Pilipinas, may PTB4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang. 888 man yan, text. Dito if you want to name the officer, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, hiningian ako ng ganon. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. Lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Ngayon kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo inano mo kasi walang sustento sa iyo. Gano'n yung mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko dyan. Mag-iwan ng asawa tapos galit. Ako ang iniwan, ako pa ang susustento. Baliktad. Itong mga unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nagsusustinto hanggang ngayon. Hindi, okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti na. Nung nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito, yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? You know, there are things which you cannot avoid in life. But you have to be fair. Yan ang ginagawa ko sa lahat ng bagay sa gobyerno. Just be fair to your fellow men. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga ang sweldo mo. Kaya sabi ko, ako po yung nagsisikap that we will earn more. So that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos sa inyo, na ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan na lang. Next generation, Pilipinas na.
So, we will do away with so many things, corruption, then drugs. Alam mo, mayor po ako, at nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung na-mayor ako, if you are a kidnapper here, staying in my city, if you are a hold-upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay poridorogista, get out of my city. Else, kayong taga Davao, alam ninyo yan. Sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. So, yan ang, do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Sa Davao, we progress not only by leaps and bounds, but we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. It was about 4. We're hitting 7 at one time. Kaya lang, there's always a limit sa space, but yung pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw kung ako'y inutil na. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, yung importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay, yung iba totoo. At hindi naman lahat. But anyway, kung saan dyan ang totoo at hindi, basta sinabi ko, ayaw ko. So, that started itong druga-druga tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata ninyo. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema ba ito? I started to squeeze everybody. Lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Nila alam, 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. Pag-umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure that by the end of the year, I would have reached the million mark. 700, 800, 800 something na tayo. So kung idagdag ko yan lahat, that's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I don't know about, sabi ko sa military pati police, gusto ninyo kayo, bukang hindi ko kaya. Ganito yan.
halos lahat ng mga barangay captains sa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected. Mga kagawad, councilors, mayor, governors. Kaya ako hindi pumayag ng election, sinabi ko kay Speaker Alvarez. Nandito po si Speaker, pakipakilala mo. Ayan. Huwag ka lang magalit. Siya, pati ako pareho. Dalawa ang... Totoo man? What am I supposed to do with 4 million? 3 mil lang ang namamatay. Tapos yung garbage, you were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa 32, 33, 34, tapos 27. Doon, last minute na basura, na ako raw may deposito sa bangko. May deposito akong bilyon, ba't pa harap kayo dito? Wala na, doon ako sa ibang papasyal-pasyal. So, lumabas yung issue. But, yun yung binusura na sa akin. Ngayon, pinatuloy nila. Tawag ng yellow fever. Ang problema nito, ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Itong tarantado itong mga Amerikano na to. The Americans are really a bully. Yang sa Bisaya, daog-daog. Sa Tagalog, api-api. Maapi-api itong mga yawa na to. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki based in Manila sa human rights. Niwarningan ako. Pinagpasensyahan ko lang. Okay lang. Bakit totoo naman. Tapos, binibira ako ng State Department. Then there's this lady sa office of the President, then Obama. Alam mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin nila sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carried the burden of sovereignty. So kung talagang mapapahiya ang Pilipino sa labas, sabihin pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Baski na yellow yan o blue or black, mapapahiya yan in public. Mas lalong magalit nga tuloy sa akin. But then, it will put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, sige, bakbakan tayo, politika. Alam niyo, alam kayo mga taga, alam niyo basura lahat yan. Okay lang. But to chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako, dito ako pumutok, kaya ako nagpuputang ina. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, human rights, like to remind the president that if there's find out there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Putang kulong. Ikaw, putulan ko ng ulo.
Tapos sabihin pa, then we'll begin to cut aid and assistance. That's a demeaning statement. Ano, para akong aso na unleash, na magtapon sila ng pan dyan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahol ng tahol, hindi maabot yung... Yun ang gusto ng mga... If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. Yan ang nagbubuhay. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, wag do not fuck with our dignity. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan eh, para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Drugs, 4 million, narco-politics na. With the election of De Lima, the national portals of narco-politics has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalvage. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mami ng Egypt eh. Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman?